Sa mga nagdaang taon, palaki ng palaki ang tiwala ng mga gobyerno sa technology ng crypto. Pero ngayong June 27, 2025, isa pong malaking balita ang lumutang mula mismo sa US. Ayon po sa White House Director of Digital Assets na si Ginoong Bo Hines, gusto raw ng gobyerno ng Amerika na bumili pa ng mas maraming Bitcoin. Tinawag pa nilang digital gold itong si Bitcoin. Pero anong ibig sabihin nito para sa global crypto market? At higit po sa lahat, paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya, yan, atin pong himay-himayin ang balitang ito at pag-usapan po natin kung bakit tinuturing na digital gold si Bitcoin at ano ang plano ng gobyerno ng Amerika at paano ito maaring baguhin ang landscape ng crypto trading sa buong mundo. Yan, lalo na po para dito sa atin, para po dito sa Pilipinas. Yan, sa atin po dito sa Pilipinas. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng digital gold at bakit si Bitcoin ang tinutukoy dito. Sa mundo ng traditional na ekonomiya, ang ginto ay matagal nang tinitingala bilang safe haven o ligtas na investment. Hindi ito basta-basta nawawalan ng halaga at ginagamit pa nga bilang reserve ng maraming bansa. Ngayon si Bitcoin ay tinatawag na rin ngayong na digital gold ng mga malalaking institutions, lalo na ang White House mismo. At bakit? Unang dahilan ay may limitadong supply si Bitcoin. Ibig sabihin ay hindi ito pwedeng basta-basta dagdagan katulad ng pag-imprinta or pag-print ng pera. Pangalawa, decentralized po ito. Kaya hindi ito kontrolado ng isang central authority tulad ng Bangko Sentral. At pangatlo, global ang access po dito. Kaya kahit sino, kahit saan, pwedeng makabili at makapag-invest. Kaya sa simpleng salita, parang ginto itong si Bitcoin sa digital na mundo. At sa pananaw ng Amerika, magandang ideya ito bilang bahagi ng kanilang national reserve. Ngayon ay bakit po gusto ng Amerika na bumili pa ng mas maraming Bitcoin? Ngayon, sa isa pong fireside chat kasama ang US Senate Banking Committee, sinabi po ni Ginoong Bo Hines na may plano ang gobyerno ng Amerika na bumili pa ng maraming Bitcoin. Hindi lang basta plano. Gusto po nila itong gawin sa paraang hindi maapektuhan ang budget ng mga taxpayer. Ngayon ay saan po nila kukunin ang pondo? Isa sa mga ideya ay gamitin ang kinikita mula sa mga tariff hikes o dagdag na buwis sa mga imported goods na ipinatupad ni President Donald Trump. Isa pang opsyon ay ang pagre-review ng mga gold certificates ng Amerika na pwede pong gamiting panustos sa pagbili ng Bitcoin. Isa pa sa pinaka-kontrobersyal na proposal ay ang Bitcoin Act, kung saan ay layunin itong bumili ng bumili ng gobyerno ng hanggang 1 million na Bitcoin sa loob ng 5 taon. Kaya imagine mo yan, isang bansa ang bibili ng 1 million na Bitcoin. Ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang desisyong ito sa global crypto market? Yan, malaki po. Kapag isang malaking bansa gaya ng Amerika ang nagsabing bibili sila ng milyong-bilyong halaga ng Bitcoin, natural na tataas ang kumpiyansa ng mga tao. Posibleng tumaas po ang presyo ni Bitcoin at hindi lang yan. Maaaring sumunod na rin ang ibang bansa sa ganitong hakbang. Kapag nangyari po yan, mapipilitan ang maraming bansa na mag-adjust. Maaaring magpatupad po ng mga bagong batas, regulasyon at posibleng pumasok na rin sa pagbili ng crypto bilang bahagi ng kanilang reserves. Sa madaling salita ay papunta na po tayo sa panahon kung saan ang mga digital assets ay hindi na lang para sa tech-savvy or crypto bros, kundi para na rin sa mga gobyerno. Ngayon ay paano naman po naging parte ng plano ng Amerika ang Genius Act? Ayan, sa Genius Act naman po tayo. Bukod po sa simpleng pagbili ng Bitcoin, may mas malawak na plano ang gobyerno ng Amerika.
isinusulong po nila ang Genius Act. Isa po itong batas na layuning gawing mas moderno at efficient ang buong financial system nila. Sa ilalim po ng batas na ito ay maglalagay po sila ng bagong payment infrastructure, pabibilisin ang mga transaction, bababaan ang fees, at higit po sa lahat ay magpapalakas pa sa US dollar bilang pangunahing bilang pangunahing currency ng mundo. At ang goal ay para manatiling dominant si dollar or ang dollar. Kahit na dumami pa ang mga crypto sa hinaharap, gusto ng Amerika na kahit pumasok tayo sa digital era, sila pa rin po ang mangunguna. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Unang-una, kapag bumibili ang Amerika ng Bitcoin, mataas po ang posibilidad na tumaas ang presyo nito. Positibo ito para sa mga Pinoy na matagal nang may Bitcoin holdings dyan, lalo na kung mababa po ang bili natin dati. Maaaring makakita po tayo ng bullish trend sa mga susunod na buwan o taon. Pangalawa ay posible pong magkaroon ng domino effect. Kung tumaas ang tiwala ng mga gobyerno sa crypto, baka pati po ang gobyerno natin ay mapilitang pag-isipan na rin kung paano ito maisasama sa ating national finance strategy. Maaari pong magbago ang regulasyon, maaaring dumami ang legal na crypto exchanges, at maaaring mas maging bukas ang sistema sa mga bagong digital assets. Pangatlo, mas magiging mature ang crypto. Hindi na ito laruan lang ng mga day trader o mga short-term investors. Kung gobyerno na mismo ang naglalagay ng pondo, ibig sabihin ay mas malalim na ang tiwala sa technology. Pero syempre, may mga risk din. Kapag mas maraming government involvement, mas posible rin ang pagpasok ng mga bagong regulasyon. Posibleng kailangan na ng mas maraming dokumento para makapag-trade o kaya ay magkaroon ng bagong buwis or tax. Kaya dapat maging mapagbatsyag at updated po tayo sa mga pagbabago. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol sa hakbang ng Amerika sa pagbili pa ng mas maraming Bitcoin ay para sa akin ito ay isang napakalaking hakbang, hindi lang sa mundo ng crypto kundi pati sa global economy. Kapag ang isang superpower gaya po ng Amerika ay nagsabing si Bitcoin ay isang digital gold, malinaw na hindi na ito basta hype lamang. Isa na itong seryosong asset class. Ang pagtutulungan ng gobyerno at mga senador na pro-crypto gaya ni Cynthia Lummis at Tim Scott ay nagpapakita ng tunay na intensyon na yakapin ang digital age. Hindi lang nila ito ginagamit para sa political noise. May konkreto pong plano, may batas at saka may pondo. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili po akong optimistic pero cautious. Maganda po ang opportunity pero dapat ay marunong tayong sumabay sa tamang panahon. Hindi porket bumibili ang Amerika ng Bitcoin ay bibili na rin tayo agad. Dapat po nating pag-aralan ang market, bantayan ang galaw ng presyo at laging mag-invest ng naaayon lamang sa kaya nating mawala. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.